Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 30 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Ang koponan na pinamumunuan ni Noel ay determinado na magtatag ng sarili nilang clan at makamit ang tagumpay, ngunit agad silang hinarap ng malaking balakid. Nang isumite nila ang kanilang aplikasyon sa guild, ito ay tinanggihan ni Harold, isang opisyal ng guild, na nagpaliwanag na may ipinatutupad na mas mahigpit na pamantayan. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang paghandaan ang isang paparating na krisis na nagbabanta sa imperyo. Sa una, nagulat si Noel at ang kanyang koponan sa hindi inaasahang balitang ito, ngunit mabilis na naunawaan ni Noel ang sitwasyon. Napagtanto niya na ang mga bagong patakaran ay may kaugnayan sa nalalapit na banta ng isang Valiant. Isa sa 10 maalamat na dakilang hari ng mga demonyo na may kakayahang magwasak ng buong kaharian. Hinarap niya si Harold tungkol sa kanyang teorya at kinumpirma ito ng opisyal. Ipinaliwanag ni Harold na inaasahan ang isang pambihirang pagputok ng mana sa loob ng isang taon na magdudulot ng isang bangin kung saan makakapasok ang isang Valiant sa kanilang mundo. Dahil dito, kinakailangang maghanda ang imperyo sa pamamagitan ng pagtipon sa pinakamalalakas na Seekers, lalo na ang mga kabilang sa mga elite na Regalia clan. Sa kabila nito, diretsahang sinabi ni Harold na hindi sapat ang lakas ng koponan ni Noel para makapasa sa mga pamantayang ito, kaya tinanggihan ang kanilang aplikasyon. Ang mga salitang ito, na maaaring magpabagsak sa iba, ay lalong nagpapatibay sa determinasyon ni Noel. Buong tapang niyang idineklara na hindi lamang makakatugon ang kanyang koponan sa mahigpit na pamantayan ng guild, kundi makakamit nila ang status ng Regalia sa loob lamang ng 6 na buwan. Isang mapangahas na pahayag lalo na't napakalaki ng mga hamon na kailangang harapin. Nakikita ni Noel ang nalalapit na krisis bilang isang pagkakataon upang maitatak ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Kung makakabangon ang kanyang koponan at makikipaglaban sa unahan laban sa Valiant, ang kanilang tagumpay ay hindi lamang magliligtas sa sangkatauhan kundi magtatatak din ng kanilang pamana bilang isa sa pinakadakilang clan sa kasaysayan. Habang nag-aalinlangan, hindi maiwasan ni Harold na humanga sa kumpiyansa at ambisyon ni Noel. Sa kabila ng pagiging isang talker, isang uri ng trabaho na itinuturing na mahina, patuloy na nilalampasan ni Noel ang mga inaasahan. Nagmuni-muni si Harold sa katatagan ng binata at, na-inspire sa kanyang diwa, naglagay ng kanyang tiwala sa kanya. Maging si Harold ay tumaya sa kanyang apo na si Marion, isang tagapag-inspeksyon ng makapangyarihang Regalia clan na Pandemonium. Ipinusta niya na malalampasan ni Noel ang kandidato ni Marion na si Leo bilang perpektong leader para sa labanang ito ng sangkatauhan. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras si Noel sa pagbuo ng plano. Alam niyang hindi sapat ang mga tradisyonal na pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin sa maikling panahong itinakda niya. Kaya't nagdisenyo siya ng isang di-karaniwang at ambisyosong estratehiya. Plano niyang mabilis na makakuha ng kasikatan at mga tagumpay, gamit hindi lamang ang natatanging kakayahan ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ang kanilang mga kahangahangang pinagmulan. Sa ganitong paraan, umaasa siyang makuha ang atensyon ng publiko, lumikha ng malawakang suporta, at pilitin ang guild na kilalanin ang kanilang halaga. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang kontrobersya sa kanyang diskarte. Nagdadalawang isip ang kanyang mga kasamahan sa simula. Nahihirapan silang tanggapin ang kanyang mga di-tradisyonal at minsang tusong paraan. Ngunit sa pag-unawa sa bigat ng kanilang sitwasyon at sa matibay na determinasyon ng kanilang lider, nagpasya silang sumunod sa kanya. Sa kabila ng kanilang mga alinlangan, nagtitiwala sila sa pangitain ni Noel at buong puso nilang tinanggap ang hamon upang makamit ang kanilang sama-samang pangarap. Sa harap ng napakalaking mga balakid, determinado si Noel na patunayan na kahit ang mga minamaliit at itinatakwil ay maaaring makamit ang kadakilaan sa pamamagitan ng dalisay na kalooban, diskarte, at walang takot na ambisyon. Nakahanda na ang entablado para sa isang epikong laban ng mga ideal, lakas, at determinasyon,
Habang si Noel ay nagsusumikap na maitatak ang kanyang pangalan sa kasaysayan at pangunahan ang kanyang koponan tungo sa tagumpay. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 30 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.